Good morning po. Sige po. Bago tayo magsimula sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, tayo po munang lahat ay manalangin. Aming Ama, Diyos na dakila, pinupuri at nagpapasalamat kami sa iyo sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na ibinigay po ninyo sa amin na dumalo sa gawain na ito. Magpuri sa iyo at ibalik yung mga kaloob mo. Salamat sa mga pagpapala, Panginoon. Ngayon nga, Lord, sa pag-aaral namin ng salita mo, hinihingi namin sa iyo yung karunungan, Panginoon. Ipaunawa mo sa amin ang mga salitang ito. Tanggapin nawa namin ang mga salitang ito ng maluwag sa aming mga puso at may apply namin sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, kayo lamang yung aming maitaas sa magang ito. Sa iyo po namin lahat pinagkakatiwala ang gawain na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan. Sa dinami-dami ng taong nakapaligid sa iyo, sa loob at sa labas ng iglesia na to, nakaranas ka na ba na parang wala kang kakampi? Na parang ikaw lang mag-isa? Naranasan mo na bang may dala-dala kang pasanin na napakabigat at yung bigat nito ay nagpapahirap sa iyo sa araw-araw sa paghakbang? Takot or pagkakamali or meron kang sekreto o di kaya naman ay failure at iniisip mo na walang sino man ang makakatulong sa iyo para alisin yung bagay na yon. Siguro sabihin natin ito ay isang bagay na nakikita. Sakit, broken relationship, financial struggle, or siguro sa mga bagay na hindi nakikita, kahihiyan, guilty, panghihinayang or yung mga regrets, o pakiramdam na hindi mo mawari. Sa umpisa, ito ay maliit, nangungulit sa'yo, at sinusubukan mo na hindi pansinin yung ganitong klase ng pakiramdam. Pero ito ay lumalaki. Yung ganitong pakiramdam, ito ay lumalaki. Kumakalat ito. Binabago nito kung sino ka. Kung ano ang iyong ginagawa, maging kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Alam nating lahat yung ganitong pakiramdam. Tama po ba? May ganito na tayong karanasan. Walang sino man sa atin ang lilisan sa buhay na ito. Walang sino man sa atin na magpapantay ang paa sa buhay na ito na hindi tinamaan ng struggles, ng kahinaan, ng mga bagay na hindi natin kayang ayusin. At sa isang punto, lahat tayo ay nagtatanong ng parehong tanong sa ating mga sarili, sa mga kaloob-looban natin, meron bang tunay na makakatulong sa akin? Meron bang tunay na makakatulong sa akin? Makakapagpagaling sa akin, hindi lang sa physical kundi pati sa aking spiritual. Ngayong umaga, makikilala natin ang isang lalaking nakadama ng kaparehong desperasyon na nararanasan natin. Isang lalaking nireject ng kanyang sariling pamilya, nakahiwalay sa kanyang komunidad, nabubuhay sa ilalim ng bigat ng isang sakit na nagdudulot sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Nangahas siyang gawin ng isang bagay, lumapit siya sa Panginoong Hesus. Pag-isipan mo sandali, yung buhay mo. Sa buhay mo, ano yung mga bagay na imposible mong maayos? Ano ang nagdulot sa iyo ng pakiramdam na kawalan ng pag-asa? Nireject ka na, na-corner ka na. Dahil yan yung point kung saan ang Panginoong Hesus lang ang makakatulong sa iyo. Na kung saan ang kwento ng taong ito ay hindi lamang nagsasalita sa history. Hindi lamang siya nagsasalita through history, kundi kahit sa iyong buhay ngayon.
At heto ang pangako. Kahit sino ka man, ano man ang nagawa mo, ano man yung nararamdaman mo, sa sarili mo, sinasabi mo, sobrang layo mo na sa Diyos. May isang tao na hihipo sa iyong buhay, magpapagaling sa iyong puso at magpapabago sa iyo. Ngayon, makikita natin kung anong itsura nito. Basahin natin ang Mark chapter 1, verses 40 hanggang 45. Lumapit sa kanya ang isang ketungin na nakikiusap at nakaluhod na nagsasabi, "Kung gusto mo, maaari mo akong linisin." Dahil sa awa, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinipo ang ketungin at sinabi sa kanya, "Gusto ko maging malinis ka." At kaagad na nawala ang kanyang ketong at siya'y naging malinis. Pagkatapos na mahigpit siyang binalaan, kaagad niya itong pinaalis. Sinabi niya sa kanya, "Tiyakin mong wala kang sasabihin kanino man, kundi pumunta ka at magpakita sa pari at maghandog ka para sa pagkalinis sa iyo, ayon sa ipinag-utos ni Moises bilang isang patotoo sa kanila." Ngunit siya'y umalis at nagsimulang magsalita ng malaya tungkol dito at ikinalat ang balita, kaya't hindi na hayagang makapasok si Jesus sa bayan, kundi nanatili siya sa mga ilang sa lugar at pinuntahan siya ng mga tao mula sa lahat ng panig. Isipin natin ng lalaking ito na lumapit sa ating Panginoon. Ang teksto ay malinaw na nagsasabi sa atin, yung verse na binasa natin, malinaw na sinasabi sa atin na siya ay isang ketongin. Ang description ng Bible sa lalaking ito ay puno ng ketong ayon kay Lucas, na isang physician o doktor sa Lucas chapter 5 verse 12. At ang ketong naman, gaya ng sinasabi naman sa lumang tipan, ay isang nakikitang sakit, visible na sakit na nakakaapekto sa balat. Yung makikita mo talaga siya. Ang balat ay nagpapakita ng mga batik, sugat o patches na nagpapakita na ang isang tao ay infected ng ketong or meron siyang sakit na ketong. Na nagpapakita rin ayon sa Leviticus na ang taong ito ay marumi. Dinidescribe na ang taong may ketong ay marumi ayon sa Leviticus chapter 13 verse 3 hanggang 6. Minsan ang mga batik na ito ay nagiging puti at matingkad, puti or matingkad. Isang palatandaan para sa mga pare na ang tao ay may ketong. Ang taong may ketong ay tinuturing na marumi at ito ay hindi lamang tungkol sa kalusugan. Hindi lamang tungkol sa kalusugan, yung pagiging marumi niya. Ito ay tungkol din sa kabanalan, sa pamayanan, sa community, at sa pagsamba. Sa Leviticus chapter 13, verse 44 hanggang 46. So ang pagiging puno ng ketong ay nangangahulugan na ang taong ito ay ganap na nahiwalay sa normal na buhay. Nire-require ng kautusan na ang mga ketongin ay manirahan sa labas ng kampo o community nila. Hindi niya pwedeng hawakan ng sino man. Hindi siya pwedeng hawakan ng kahit na sino. Kailangan niyang bigyan ng babala yung mga tao sa paligid niya na nandito siya, na nasa paligid siya. Kailangan niyang sabihin na marumi, marumi. Para walang lumapit sa kanya. Ang sakit na ito ay nakakaapekto sa kanya, una sa katawan. Ang taong may ketong ay nagdudusa ng infection na dulot ng sakit na yon. Pwede mong isipin, bakit yun lang? Actually, nung hinanap ko yung mga description ng ketong sa medical term, marami. Pero ito lang yung sinasabi ng Bible sa atin. So, dito lang tayo mag-i-stick. Ang tinutukoy lang sa Bible ay deeper than the skin na karamdaman. Mas malalim kaysa sa balat. At yun ay tumutukoy nga sa infection. Pangalawa, una sa katawan, pangalawa sa kanyang relationship. Hindi siya pwedeng makisalamuha sa sarili niyang pamilya o sa kahit na sino.
Pangatlo, nakakaapekto ito sa kanyang pagsamba. Bawal siya sa templo. Siya ay nakahiwalay sa lipunan, physical siya na naghihirap, at spiritually nangangailangan siya. Kapag binasa natin ang mga salitang siya ay puno ng ketong, makikita natin ang isang tao na ang buong buhay ay wasak. Sirang-sira ang buhay. Ang kanyang katawan, ang kanyang mga relasyon, ang kanyang lugar sa lipunan, at ang kanyang paglapit sa presensya ng Diyos. Pangalawa, the desire of the leper. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang lalaking ito ay lumapit sa ating Panginoon, lumapit sa Kanya, at lumuhod na nagmamakaawa sa Kanya. Na nagsasabing, kung ibig mo, maaari mo akong linisin. Pansinin natin yung mga sinabi ng taong ito. May 3 bagay. Una, a desire to be made clean. Gusto niya na luminis siya. Meron siyang desire na luminis. Alam niya na ang kanyang kalagayan ay hindi masusolusyonan ng tao. Ang kaya lang gawin ng kautusan at ng mga saserdote sa panahon na yon ay mag-diagnose at ihiwalay siya. Pag na-diagnose ka sa panahon na yon na may ketong ka, ihiwalay ka. Yun lang yung kayang gawin ng kautusan at ng mga saserdote. Hindi nila kayang magpagaling. Ang kahilingan niya sa Panginoon ay nagpapakita ng matinding pananabik niya para sa restoration, para maipanumbalik niya yung dating kalusugan niya. Para mabalik siya sa dati. Para yung katayuan niya sa harap ng Diyos ay mabalik din sa dati. Para maibalik ang kanyang kakayahan na makasalamuha yung mga taong mahal niya nang hindi na siya natatakot. Next, makikita natin dito yung faith niya sa kapangyarihan ng Panginoon. Pangalawa, faith in Jesus' power. Bagamat siya isang kitungin, naniniwala siya na magagawa ng Panginoon ang hindi magagawa ng sino man. Hindi siya nag-utos, hindi niya inutusan ng Panginoon. Hindi siya nakipagtalo o hindi siya nakipag-bargain sa Panginoon. Pag pinagaling mo ako, maglilingkod ako sa iyo. Paglilingkuran kita, walang ganon. Ang ginawa niya, nagpahayag lang siya ng pagtitiwala sa kagustuhan at kakayahan ng Panginoon. Kung nais mo. Mapapansin din natin na kinilala niya yung sarili niya na hindi siya karapat-dapat. Number 3, recognition of his unworthiness. Sa pamamagitan ng pagluhod, ipinakita niya ang pagpapakumbaba. Lumapit siya sa Panginoon hindi bilang isang taong may karapatan na pagalingin siya ng Panginoon. Hindi siya lumapit sa Panginoon na para bang may utang ang Panginoon sa kanya na kagalingan. Kundi bilang isang tao na nakakaalam, alam niya yung sarili niyang kalagayan na marumi, outcast, tinapon ng lipunan, at umaasa sa awa ng Diyos. Ang hangaring ito ay nagtuturo sa atin ngayon kung paano nakilala ng kitongin ang kanyang pangangailangan, dapat kilalanin din natin bilang mga makasalanan kung gaano kalalim ang ating pangangailangan sa Panginoong Hesus. Lahat tayo ay espiritual na marumi sa ating mga kasalanan. Hiwalay tayo sa Diyos at wala tayong kapangyarihan na ibalik ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Ang unang hakbang tungo sa kaligtasan ay lumapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Nagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan at biyaya. Number 3, the compassion of Jesus. After lumuhod ng taong ito at sabihin ang kailangan niya sa Panginoon, makikita natin ang nakakamanghang tugon ng ating Panginoon. Kung alam nyo lang yung description ng panahon natin ngayon sa ketong, mandidiri kayo. Pero ang Panginoon natin,
Hindi siya nandiri. Actually, sa panahon pa lang nila kahit hindi sa panahon natin ngayon, sa panahon nila, meron silang kakaibang pagtingin sa sakit na to. Nilalayuan talaga ng mga tao sa panahon na yon ang taong may ketong. Kaya naman nakakamangha yung tugon ng Panginoon sa taong ito. Hindi siya nandiri. Instead, sinasabi ng kasulatan, at sa pagkaawa ay iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo. Number 1, compassion revealed in action. Ang taong ito, dahil sa kanyang kondisyon, ay namuhay ng nakahiwalay sa community at lagi siyang nasa constant rejection ng mga tao. Siya ay pinagbawalan sa komunidad, sa pamilya at sa pagsamba. Ganun pa man, ang Panginoong Hesus na lubos na alam ang seremonyal at panlipun ng mga batas tungkol sa mga ketongin, ay hinawakan pa rin ng taong ito kahit pinagbabawal. Hinawakan niya pa rin ng taong ito. Yung pagbabawal na yon ay para sa kapakinabangan ng mga taong nasa paligid. Pero ang Panginoon, hinawakan niya pa rin ng taong ito. Ang paghawak o paghipo na ito ay hindi lang pisikal, ito ay nagpapahayag ng awa, ng pag-ibig at kahandaan na i-restore ang taong may sakit, ang taong ito. Number 2, compassion revealed in power. Itinala ng banal na kasulatan, after bigkasin ng Panginoong Hesus ang mga katagang, ibig ko, luminis ka. Siya ay nalinis sa kanyang ketong. After bigkasin ng Panginoon, yung mga salitang ibig ko, luminis ka. Pinapakita nito na ang habag ni Hesus ay hindi basta-basta pakikiramay lang. Instead, ito ay active, nakakapagpabagong kapangyarihan, kung saan walang magawa ang mga kamay at mga remedies ng tao sa pamamagitan lang ng salita ng Panginoon. Lubos na gumaling ang taong iyon. Number 3, compassion revealed for all people. Hindi hinintay ng Panginoong Hesus na maging perpekto, malinis o karapat-dapat muna ang isang tao bago niya ito hawakan. Ang kanyang paghipo o pagkalinga ay para sa mga itinaboy ng lipunan, sa mga nireject, sa mga may sakit at sa mga nasasaktan. Nakikita ng bawat makasalanan sa sandaling ito ang isang sulyap sa awa ng Diyos. Next, the command of Jesus and the testimony. Matapos siyang pagalingin, hindi agad nagtapos ang kwento doon sa pagpapagaling sa kanya ng Panginoon. Sa halip, sabi ng teksto, mahigpit siyang binalaan ni Jesus at pinaalis kaagad sa verse 43. Ito ay kapansin-pansin. Ang himala ay kaagad na nangyari. At ang pangyayaring iyon ay very powerful sa panahon na iyon, hanggang sa panahon natin ngayon. Ngunit nagbigay si Jesus ng utos sa kanya. Sinasabi niya sa kanya, tiyaking huwag ka magsalita ng anuman sa kanino man. Ngunit humayo ka, magpakita ka sa saserdote at ihandog para sa iyong paglilinis ang iniutos ni Moises bilang patotoo sa kanila. Sa verse 44. Meron 3 mahalagang element sa sinabi ng Panginoon na ito. Panginoon natin. Number 1, obedience to the law. Hindi binabaliwala ng Panginoong Hesus ang kautosan ni Moises. Instead, itinataguyod niya ito. Ayon sa Levitico chapter 14, pari lamang ang pwedeng magpahayag na ang isang ketongin ay malinis na. Okay? Walang kakayahan ng saserdote na magpagaling. Pero meron silang kakayahan na ideklara na ang tao ay malinis na. Pwede niya ring suriin ang tao kung siya ay may ketong. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng lalaki sa pari, ipinakita ni Jesus na ang pagpapagaling na ito ay totoo, na ayon sa batas at hindi maikakaila ng kahit na sino. Number 2, public verification. Ayon ng Panginoong Jesus ng sensationalism, ng mga sabi-sabi. Ayaw niya ng sabi-sabi.
Hindi niya nais na ang himala ay maging usap-usapan lang. Kaya ang utos niya, huwag mong sasabihin kanino man. Instead, kailangan munang sundin ang itinakda ng kautusan. Magpakita ka sa pari. Yun yung first step para yung miracle ay maging valid. Para hindi siya maging chismis. And then, pari ang magbibigay ng opisyal at makatarungang patunay na siya ay malinis. Nang sa ganon, hindi ito maging chismis, hindi ito sariling patotoo lang. Ito ay isang pagkilalang ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang itinalagang paraan. Number 3, a testimony to them. Sinabi din ng Panginoong Hesus na ito ay magiging isang patotoo sa kanila. Ang pagpapagaling ay hindi lang para doon sa lalaking iyon. Ang pagpapagaling ng Panginoon sa kitongin na iyon ay hindi lang para sa kanya. Ito ay isang pruweba ng Panginoon sa mga saserdote sa buong Israel at sa sino mang magsisiyasat sa kanya. Sa pamamagitan ng himalang ito, sinasabi ng Panginoon sa kanila, narito ang isang bagay na mas malaki kaysa sa ritual. Isang taong mas malaki kaysa sa sistema nila ang kumikilos. And then pagdating natin sa verse 45 na lumabas ang lalaki at nagsimulang ipahayag ito ng malaya na ikinakalat ang balita. Bilang resulta, hindi na maaring hayagang makapasok ang Panginoong Hesus sa mga bayan at nanatili lamang siya sa labas ng bayan. So hindi na contain ng lalaking yon yung kagalakan niya sa kanyang puso. Number 5, our condition, spiritually unclean. Kung paano ang kitungin na ito ay tinuturing na marumi sa panahon na yon, itinuturo ng banal na kasulatan na tayo naman ay spiritual na marumi sa kasalanan. Sa Isaiah chapter 64 verse 6. Inilalayo tayo ng kasalanan sa Diyos. Ina-isolate tayo nito. Kaya yung isolation, kasalanan yan, kapatid. Yung isolation ay kasalanan. Paglayo sa mga kapatid. Kailangan ko lang ng space. Kasalanan yan sa harap ng ating Diyos. Mag-iisip lang muna ako. Gusto ko muna mapag-isa. Okay, higit sa lahat, ang kasalanan ay nakakaapekto sa ating katayuan sa harap ng Diyos. Ang kitungin ay hindi pwedeng bumalik sa community. Hindi rin siya pwedeng sumamba. Tapos tayo, tinitake for granted natin yung pagsamba. Ganon din ang kasalanan ay naghihiwalay sa sangkatauhan mula sa pakikisama sa Diyos at sa kanyang mga tao. Ang issue ay hindi lang pagiging mahina, hindi lang yung pagkakamali. Ito ay karumihan sa harap ng Diyos, ng isang banal na Diyos. At ang karumihan na tinutukoy dito ay ang kawalan ng Kristo sa buhay. Ito yung tinutukoy na karumihan, yung kawalan ng Kristo sa buhay. Ito ay pangkalahatan. Wala po akong pinatutungkulan na tao or na grupo. Ito ay pangkalahatan. Ang kalagayan ng kitungin ay sumasalamin sa kalagayan nating mga tao bilang mga makasalanan. Hindi natin pwedeng ideklara ang ating mga sarili na malinis. Kautusan ng naglantad ng kalagayan ng kitungin. Sa ganitong paraan din naman, inilalantad ng salita ng Diyos ang kalagayan natin. Number 6, our desire. Coming to Christ in humility. Lumapit ang kitungin, lumuhod siya at nagmakaawa. Hindi siya nakipagtalo. Hindi niya sinabing, bakit ako may sakit? Mabuting tao naman ako. Hindi naman ako masamang tao. Hindi niya pinagpilitan, hindi rin niya pinagpilitan na pagalingin siya ng Panginoon. Ang sabi lang niya, kung gusto mo, maaari mo akong linisin. Ito ang itsura ng mapagpakumbabang pagsisisi at pananampalataya. Ang spiritual cleansing ay nagsisimula sa parehong paraan.
Hindi ipinagtatanggol ang kanyang sarili. Hindi minamaliit ang kasalanan. Hindi sinisisi yung mga pangyayari sa kanyang paligid. Instead, lumalapit siya sa Panginoong Hesus ng may pagpapakumbaba. Naniniwalang kaya niya na linisin siya ng Panginoon. So yung tapang ng kitungin na ito ay wala sa kanyang sarili. Hindi siya confident sa kanyang sarili. Ito ay dahil may knowledge na siya kahit papaano kung sino ang Panginoong Hesus. May mga naririnig na siya bago yung moment na to. May mga naririnig na siya tungkol sa Panginoon. Kaya ganun siya katapang na lumapit sa Panginoon. Gaya nga ng sabi ng Romans chapter 10 verse 17, ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig. Sa pakikinig at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Faith requires awareness. Sasampalatayanan mo yung alam mo. Narinig mo, kaya ka sumasampalataya. Number 7, Christ compassion, the power to cleanse. Hinipo siya ni Jesus. Sa ilalim ng kautusan, ang paghipo sa isang ketongin ay nagiging marumi. Yung taong humipo ay nagiging marumi sa seremonyal na paraan. Pero nang hipuin ng ating Panginoon ng ketongin, hindi siya nahawa ng karumihan ng taong ito. Instead, mula sa Panginoon ay dumaloy ang pagpapagaling doon sa taong may ketong. Ito ang puso ng Ebanghelyo. Every time na nakakasalamuha ng Panginoong Hesus ang mga makasalanan, hindi siya nadudungisan ng kanilang mga kasalanan. Hindi siya nadudungisan. Ang kanyang kabanalan ay hindi rin nababahala sa gitna ng mga makasalanan. Sa halip, dinadaig ng kanyang biyaya ang ating mga kasalanan. At pansinin nyo, ang paglilinis ay agad-agad. Kapag na-encounter mo ang Panginoon, ang paglilinis ay agad-agad. Ang spiritual na paglilinis ay hindi konti lang muna ngayon. Hindi siya konti lang muna yung pagpapatawad sa'yo. And then bukas na yung iba. Hindi installment ang pagpapatawad ng Diyos. Once na isinuko mo ang lahat sa Kanya, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, ang kapatawaran ay lubos. Hindi sinasabi sa atin na magsumikap ka para makamit mo yung kapatawaran ng Diyos. Hindi ganito. Kapag si Kristo ay nagpatawad, wipe out lahat ng kasalanan mo. Number 8, the testimony. A life that shows the change. Sinabihan ng gumaling na lalaki na magpakita sa pari bilang patunay. Sa parehong paraan, ang espiritual na paglilinis ay hindi para itago lang natin sa ating mga sarili. Ang totoong nabagong puso ay nagbubunga ng nakikitang ebidensya. Hindi siya pagiging perpekto. Hindi tayo hinahanapan ng pagiging perpekto sa pananampalataya natin sa Panginoon. Sa pagsuko natin ng mga buhay natin, hindi tayo hinahanapan ng pagiging perpekto ng Panginoon. Pero may makikitang pagbabago. Hindi ka walang kasalanan. Hindi ko mo sumampalataya ka na sa Panginoon ay hindi ka na magkakasala. Pero may bagong direksyon. Saan ka pumupunta kapag nagkakasala ka? Ito yung bagong direksyon na sinasabi. Kung dati nagkakasala ka tapos baliwala lang sa'yo. Dati yon. Pero ngayon na sumasampalataya ka na sa Panginoon, alam mo na pinatawad ka na niya. Kapag nagkakasala ka, ang pinupuntahan mo ay siya. So meron ng bagong direksyon. Ang taong ito na may ketong ay minsang nanirahan sa labas ng kampo. Nasa labas ng kampo. Nung pinagaling na siya ng Panginoong Hesus, pwede na siyang muling pumasok sa kampo. Makisali sa community nila, sa kanyang pamilya, at sumamba. Ang makasalanang minsang hiniwalay sa Diyos ay maaari nang makalapit sa Kanya ng malaya. At kung paanong sinuri ng pare ang kitongin at idiniklara siyang malinis,
Ang mananampalataya ay nakatayong inaring ganap sa harap naman ng Diyos. Hindi dahil sa pagpapabuti natin sa ating mga sarili, kundi dahil tunay na naganap ang paglilinis na ginawa ng Panginoon sa atin. Para sa ating conclusion, nasubaybayan natin ang isang taong marumi na lumapit sa ating Panginoong Hesus. Hindi siya nakipagtalo. Hindi siya nagpanggap na okay lang ako. Hindi niya sinabing okay lang ako. Hindi siya nagpapanggap. Lumapit siya sa Panginoon kung ano siya. At hindi siya tinalikuran ng Panginoon. Hinawakan siya, nilinis, ni-restore. Ngayon tayo na ang kinakausap nito. Sa hindi mananampalataya, sa mga wala pang pagsampalataya sa Panginoong Hesus, kung ikaw ay nasa iyong kasalanan pa rin, ang kwentong ito ay hindi isinulat para ipahiya ka. Ang kwentong ito ay hindi isinulat para ipahiya ka. Ito ay isinulat para ipakita sa iyo ang pag-asa. Hindi hinintay ng taong ito na maging malinis muna siya bago siya lumapit o humarap sa Panginoon. Hindi siya naghintay na mag-improve muna yung sarili niya. Hindi niya hinintay na mag-improve muna yung buhay niya. Hindi niya hinintay na maging karapat-dapat muna siya bago siya humarap sa Panginoong Hesus. Siya ay dumating sa harap ng Panginoong Hesus sa kanyang karumihan. Hindi gaya ng mga idinadahilan natin. Saka na kapag okay na ako, pag maayos na yung buhay ko, saka na ako susunod sa Panginoon. At hindi rin sinabi ng Panginoon sa kanya, nung humarap ang taong ito na may ketong, hindi sinabi ng Panginoon sa kanya, yak, kadiri. Ayusin mo muna yung sarili mo bago ka lumapit sa akin. Linisin mo muna yung sarili mo. Hindi ganun ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Instead, ang sabi ng Panginoon, ibig ko, luminis ka. Hinawakan siya ng Panginoon. Kung lalapit ka kay Kristo, matapat at mapagpakumbaba at naniniwala ka na kaya niya na linisin ka, lilinisin ka niya. Hindi ka niya itataboy. Sa mga mananampalataya naman, kung ikaw nga ay na kay Kristo na, huwag mo nawa kalimutan na ganito tayo noon. Ang paglilinis ay pagpapawalang sala sa iyo. Nilinis ka. Ang parehong kapangyarihan na humipo sa ketongin na iyon ay siya ring humipo sa iyong buhay nang makilala mo ang Panginoon. Nang sumampalataya ka sa Panginoon. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Hindi na ikaw yung sinasabi ng kasalanan tungkol sa iyo. Malinis ka na dahil nilinis ka na ni Kristo. Kaya naman mamuhay ka, sumamba ka, magsalita ka, magalak ka. Tulad ng isang taong nilinis at pinatawad ng Diyos. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, muli pinupuri at pinapasalamatan po namin kayo sa mga oras na ito. Salamat Ama, sa mga salita mo na aming narinig. Salamat sa paglilinis na tinanggap namin sa aming Panginoong Hesus. Na kami ay nakabalik sa pamilya mo kung saan kami dapat sumasamba sa iyo. Mula sa aming karumihan ay nilinis mo kami. Tinanggap sa iyong pamilya. Nawa sa lahat sa mga nakakarinig nito na wala pang pagsampalataya sa iyo, Panginoon, kumilos ka sa kanilang mga buhay. Lord,
Maraming salamat muli sa lahat ng bagay na ginawa mo para sa amin. Muli sa iyo namin lahat ibinabalik na maingat ang papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.